Ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat po ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Oh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, tinanggalan nila. Siya na mismo nagsabi niyan, durog na durog siya. And yet, wala siyang choice kundi sa Sheraton magpabalik-balik mga kaombre ko. Alam niyo kung bakit? Kasi merong nagbibigay sa kanya ng libre na something. Di ba? Yan ay ikinalat at inilabas na rin ni Food Genius. Eto daw ho yan mga kaombre ko, nagbibigay ng free room o free access kay Norman sa Sheraton. Yung nagngangalang Lorna. Incredible, but ipinost yan. So, grabe ho yan, mga kaombre ko. Sinabi ni Gusgusin sa kanyang political campaign speech. Survive. I am not looking for personal gain. My only wish is to bring security to the many Filipinos living in severe deprivation of basic human needs. Everyone needs the changing life that we deserve. We cannot keep our country the way it is today. It is time for us to move forward by electing the one that has the will to lead this country for our country's direction. I cannot ignore watching the people of this country living in so much destitution. Therefore, come together, show your support, so I can fulfill my plans of government. We need to be at the forefront to make all these changes to go forward. I am reaching out to the people. Kapal din ang mukha nito si Kula, ang kumandidato no? Biruin mo, nambubudol ka ng mga nanay, tapos kakandidato ka pa. Nambubudol ka ng mga OFW, kakandidato ka pa. At talaga napakataas pa ng ng pangarap. Senador. Asking their support. Dito ho, ang napansin ko, parang mukhang binabasa-basa niya lang ho yung speech niya. At lahat ho, Binabasa lang yan. May tagagawa yan. Chrysanthemum, susay mag-memorize. Hindi, may binabasa yun. May binabasa siya doon. Okay, 1 month ang bagal ng haba buhok ni Idol. Hindi pa pwedeng magsabunutan sila ni Casper. nang pinagsasasabi niya dito, literal na bumabalik sa kanya. Totoo ba na wala kang hangad na pang sariling interes? Ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Kung sakaling kumita. Doon sa mga supporter ko, gagawa na lang ako ng mabuti. Mag-humanitarian na lang ako pagka kumita ng maayos. At kinumpirma ho yan ng kanyang sekretarya dati na si Yama. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, ang dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20, pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang pa talaga na gagastos, tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% yung, na. So, ayan. Oo, totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa . Alam nyo ba na may isang tawag sa akin si Kulaong na sinasabi ni Kulaong na tatanggalin niya na si Yama dahil wala siyang tiwala? Bago yan, nung nakakulong si Kulaong, sinabi sa akin ni Kulaong yan, kapag lumaya siya, tatanggalin niya na si Yama.
Kaya lang hindi naman nakalaya si Yama noon. Sinasabi niya yun, wala daw siyang tiwala kay Yama. Tapos, hindi ko matandaan kung saang humanitarian yun na merong pera na binibilang parang padala. Hindi ko sure kung kanino galing, pero padala. At pinagbibintangan si Yama na parang nakabudol daw po sa OFW. Kasi nung time na yon, talagang ang isa sa mga iniisip ng mga UTW, tapos nung kami umalis, talagang malaki ang napapakinabangan ni Yama sa mga OFW. Actually, si Nanay Susan Broiler, ang dami niyang chat sa akin, kinuwento niya kung ano ang ginawa sa kanya ni Yama, ng ibang mga vlogger, ng ibang mga nadikit sa kanya, ng ibang mga tao na kumbaga sumira sa buhay ni Nanay Susan. Pero ako kasi parang mas gusto ko yung kapag nagbigay ka sa akin ng ganyan, ikaw mismo ang magsabi dito sa channel ko kung ano ang nagawa mo, kung ano ang nagawa sa iyo, kung ano ang nagawa nila, kung ano ang mga nagawa mo. Lahat. Kumbaga, ikaw ang magkukwento kasi kung ako magkukwento patungkol kay Nanay Susan, syempre baka sabihin meron tayong kumbaga parang chismoso lang tayo o parang nag-iimbento lang tayo. Pero ang haba ng mga chat sa akin ni Nanay Susan. At nung mga panahon na yun, ang dami talagang nag-iisip ng masama kay Yama. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na si Yama maraming nakulimbat noon sa mga OFW? Kasi yung ba nga ibinabato sa akin na scammer ako, parang imposible talaga. Mas posible sa kanila. Kasi kung sa akin, paano ko makakapang-scam o paano ko makakakuha sa mga in-scam ni Kulaong o mga natatanggap ni Kulaong na makakakuha din ako gayong nasa Malaysia ako nung time na yun. Wala namang sinabi si Kulaong o lahat ng mga OFW, padala nyo yung pera kay Makmak kasi napaka-inconvenient nun. Biruin mo, kunwari, taga-Amerika, sinasukir, papadala pa sa akin yung pera. Tapos ako ko pa ipapadala kay Kulaong o kay Dong Batalan. Diba? Yung binibintang sa akin na scammer ako, parang ang hirap nilang patunayan. Wala ebidensya. Ngayon, kasi nung time na yon si Maring Yama, ako wala naman, sabi ko naman sa inyo, wala akong kahit anong galit o sama ng loob kay Maring Yama. Natatawa na nga lang ako sa mga pinagsasasabi niya. Kasi nga, nabintangan niya ako na nakapagpagawa bahay dahil kay Kulaong. Nakapang-scam daw ako. Naging scammer din daw ako. Sinabi niya yan doon sa live niya. Kasama yung mga hindi ko kilala kung sino yung mga yon. May mga kasama siya doon. Nasabi niya na nang scam din daw ako noon. Pero ito yung isa sa mga binabato noon kay Yama. Na nagde-deny si Yama na nakapang-scam pero bakit daw ganito kalaki yung braso? Ngayon sexy na si Maring Yama. Pumayat na si Maring Yama. Dati ganito siya. Nung panahon na, alam ko kila Eliza dito Live to, na picturean, na screenshot lang, na ganito pala kalaki si Maring Yama noon. Kaya nga, kahit na anong deny mo, na ikaw hindi nakasali sa scamming ni Kulaong, hindi mo maitatanggi kasi ang laki ng braso mo. Yun ang sinasabi.
Hindi, ano, parang nag-diet yata si Maring Yama. Hayaan mo na sila, Boss Mac. Naano ko lang to, napag-iisip ko lang na yung mga, kasi si Yama, alam naman niya kung ano totoo Kaya ewan ko kung bakit, katulad nun, 14 vlogger, sinabi niya na nakinabang kay Kulaong, maraming perang nakuha yata ba? Sabing gano'n, di ba? Hanggang umabot pa nga, napag-live ko pa nga, na papunta pa natin dito ang ilang 14 vloggers, 'di ba? Hindi natin maintindihan lang kay Maring Yama, pero alam ko lahat naman 'yan may dahilan kung bakit niya nagagawa 'yan. Siguro kasama na dun yung halo-halong isipin na baka mamaya yung alam nyo na, yung madamay siya. Ayan. Kuya ninyo. Kuya ninyo, shout out. Sino kalbo yan, Mac? Si Kulaong. Ate Ira, hello po. Di nagising sa alarm, pero nagising sa Kulaong time. Good morning, Pam. Hello po Ate Ira. Wala kasi makain, kaya pumayat na. Ang alam ko, nag-diet si Maring Yame. Saka, na-broken hearted dyan ewan ko lang kung totoo yun. Na-broken hearted daw, kaya namayat. Self-incrimination si Yama. Ayan. Actually, nakakaawa din si Yama kung umabot sa punto na makakasama na siya sa mga kakaharapin na problema ni Kulaong. Kasi, inaanak ko yung nito, anak ni Yama, Mari nga kami. Sino Kulaong yan? Ang kilala ko si Kabayo Norman Mangusin. Same person. Same person yan. Kuya Ninyo Barsaga. Eto ba yun? Nasaan ba yun? Eto yata yun Ay, hindi yan. Eto yata. Ang ano dyan kasi, Bricks, is doon. Timpla doon ng kape. Tibay ng dibdib, puso't kalooban, tiyaga, sipag. Ulitin ko, 10 kabutihan. Dangal ng lahi, dangal ng bayan ko. Ilocano ako. Ako ay Pilipino. Francis Leo Marcos po ba ay si Norman Mangusin? Tama po ba? Ay, hindi. Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Pero what I am today, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. Same person daw, Kap Ninyo Barsaga. Ayali, hello po. Ayan, ang mukha ng pinakakupal sa Pinas. Kakapin yung mukha ni Kulaong. Ito, Kap, nandiyan ka pa ba, Kap? May sinabi sa'yo may pabati sa'yo si Kulaong. Nandiyan ka pa ba, Kap ninyo? May binabati ka ni Kulaong. Yun, Kulaong Francis. Ganun nga yun nangyayari. Kaya nga natatawa na lang ako. Kasi, baka kailangan niyang gawin yun eto, Kuya Ninyo, binati ka ni Kulaong. Nga pala, binabati ko ng isang maligayang kaarawan yung ating kaibigan dyan na si Nino Barsaga. Happy birthday, bro. Dito ako sa Isabela ngayon. Actually, kasama ko si Colonel Anthony Marallag, yung ating kaibigan, at bumabati rin siya sa iyo ng isang maligayang kaarawan. Ipagpatuloy mo lang yung ipinaglalaban mo. Nandito kami, mga kaibigan mo, handang tumulong sa iyo. We support your further endeavor. Iwas ng konti sa mga lalaking gwapo, Okay. Anyway, eto na yung kasunod, si Colonel Marallag.
Pabalik. Sige. Happy birthday po, sir. Happy birthday buhos ninyo. Ay, sana makanak ka po ng ng gwapo. Ulit ko. Happy birthday sa'yo. Sana long live. Maraming buhay pa. Pagpatuloy mo lang yung kung ano yung pinaglalaban mo and we will support you all the way. Love na love ka ni Kulaong, Kap ninyo, Baka ex mo yan. Tapos hindi kilala Mary Chantel o Kulaong Francis. Tapos nga hindi kilala si Kap ninyo. O bakit ganyan ilong ni Kulaong? Mukhang pisot na bulok na kamates. JC Castillo, Kalbulaong, Kulaong at Mr. Donut, same person. Ang alam ko patay na yan Di ako nakapag-copy sa burol niya. Naku, buhay pa. Buhay pa, Kap. Umano pa, kumikikig pa. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda na sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, Imagine niyo mga kobre ko, galing ho yan sa sekretary niya back in the day. Si Yama ho yung kausap ko dyan. Antindi, di ba? Unang linya, debunk na agad. Ano ba naman yan, mga kobre ko? Tindi ho! May nag-comment ho sa live ni Gusgusin at sinabihan siyang bawal na raw niyang gamitin ang pangalang Francis Leo Marcos. At syempre, kay Patawa ka. Galing kay Patawa ka. Sabi ni Patawa ka, boss, hindi mo na daw pwede gamitin ang Francis Leo Marcos. Pero okay lang yan. Tanggap ka naman namin. Maging sino ka man. Basta maging totoo ka na. Sabi ni Patawa ka, hindi mo na raw pwede gamitin ng Francis Leo Marcos. Bakit? Meron bang pinagputos ang kose? Yun lang ang tanong. May amnesia kaya to si Kulaong dun sa anti-alias law niya? Na convicted siya? Nakalimutan kaya ni Kulaong yun? Convicted siya doon? Kapag mayroong court order, hindi ko na talaga siya pwede gamitin ng court order. Di ba? Pero pag walang court order, tawag doon hearsay. Korte lang ang pakikinggan natin. Norman naman, ayon kay Fujinius, yung PSA mo daw o birth certificate mo na ginagamit mo, Francis Leo Marcos, ay kanselado na. Ayan very clear. And, eto rin ang malupit dyan, mga kahombre ko. Pwede mo namang gamitin yon, but as an alias or screen name lang for entertainment purposes lang. But not as valid proof of identity for valid transactions. Kasi, Norman Mangusin, yung pangalan na ginagamit mo na peke na Francis Leo Marcos ay kanselado na ang birth certificate. So, ano ang next niyan? Makakansela na din ang passport mo. Ano ang next niyan? Makakansela na ang iba't ibang government IDs mo kung meron ka man. Kasi kapag chinek nila, yung birth certificate, ang nakalagay, status, cancelled. Naiintindihan mo ba? Hindi mo na kailangan ng court order about this. Ang tangi mo lang dapat gawin ay hintayin kung kailan mag-e-expired ang iyong passport. Hindi mo na yan. Mare-renew. Yun lang. Di ba? At definitely, hindi mo rin pwedeng gamitin ang Francis Leo Marcos upang kasuhan ako or kami. Ano bang ginamit mong pangalan nung kami kinasuhan mo sa Parañaque, di ba? Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Baliktad no? Naging alias ni Norman Mangusin. Gag din Ito kung meron ka talaga abogado, kasi dati sinasabi niya, meron siyang batteries of lawyers. Sabi nga niya, 14 yung abogado niya. Kung meron ka talagang abogado, di dapat, diba, alam mo na ang alias mo ay Francis Leo Marcos, hindi Norman Mangusin. Pero mo maghahain ka ng kaso, alias Norman Mangusin ang ilalagay mo, ang pangalan mong tunay yun. Norma naman, wag mo naman kaming pinaglololoko. May nagtanong din na viewer kay Norman Gusgusin. Sabi ni R. David, good to see you back. Thank you po. Running 2020.
Ayan. Good to see you back, Ate Ira Nepomuceno. Ayan. Shoutout sa'yo, Ate Ira. Oh. Basta pag okay na, balik ka na ulit. Miss ka na namin. Hindi na, ayoko na. At saka wala nang gagastusin para sa mga eleksyon na ganyan. Maghahanap buhay na lang tayo at kung kumita, yung kalahati, tulong. Ganun lang yun. So dito ho, babalik po tayo na mukhang talagang lugmok na si Norman. Makikita nyo ho, na atras abante ho siya sa kanyang paniniwala. Minsan siya Gusto nyo sunugan tayo ng pera? O, halika, magsimula tayo. Gusto nyo, sa kalsada, ilabas nyo lahat ng pera nyo. Ilalabas ko ang pera ko, magsunugan tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko. Abo na, pati buto nyo. Yung pera ko, hindi pa naabo. minsan ho, siya'y walang kapera-pera, mga kahombre ko. Para na yung 2028 Hindi na, ayoko na. At saka wala nang gagastusin para sa mga eleksyon na ganyan. Maghahanap buhay na lang tayo. Makikita nyo na ang isang mayaman ay nagsasabi ho na magtatrabaho na lang daw ho siya para kumita. Di ba? Ngayon, ang tunay na trilyonaryo ho, uulitin ko lang ay isang negosyante, mga kahombre ko. Hindi kumakayod tulad ni Norman. Di ba? At tandaan nyo ang sinabi niya! Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.